hanggang sa katapusan ng panahon, ang maalamat na kanta ni Tupac na punong-puno lamang ng mitolohiyang pinagpatong-patong sa mitolohiya. Napakahalaga nito sa simbolismo nito at naging ekspresyon ng mga sinaunang archetypes. Ang mandirigma, ang propeta, ang martyr, at ang manloloko ay lahat ay nagbabanggaan sa katauhan na ito ng isang itim na lalaking nakaligtas sa Babylon. Kaya, hayaan, tinan natin ang napakaklasikong kantang ito at sinimulan niya ito kaagad sa pamamagitan ng mga dayandang ito ni Osiris, Christ at Prometheus. Ang sakripisyo, ito ay pagpatay. Siguro na adik ako sa dark side. Somewhere inside, no, my childhood witnessed and my heart die. Ngayon, ito ay metaporikal, ngunit ang tinutukoy niya ay kamatayan at muling pagkabuhay. Ang musikang ito ay tungkol sa isang cycle ng pagkawala, ng pagkakanulo at ng muling pagsilang. Ang kanyang mga liriko ay sumasalamin sa kanyang hula sa kanyang sariling pabagsak at naghahanap ng walang hanggang alaala. Ito ay sumasalamin sa mito ni Kristo tungkol sa isang nadurusa upang gisingin ang iba. Para siyang Prometheus in essence. Ginadala niya ang apoy na katotohanan sa mga tao at pinarusahan ng sistema. Sa kaso ni Prometheus, ito ay ang mga Diyos para sa kanyang ginagawa. Ngayon, siya ang mandirigma laban sa Babylon. Ito ay si Anubis na mayay, tama ba? Sabi niya, wala akong nakikitang pagbabago. Ang nakikita ko lang ay mga rasista mukha. Ang maling lugar na puot ay nagdudulot ng kahihiyan sa mga lahi. At dito, siya, hinahamon niya ang archetype na ito ng mandirigmang Makata na nakatayo laban sa kasamaan ng institusyon. Ito ang modernong Babylon ayon sa kanyang mga salita. Hindi lang siya lumalaban para sa kaligtasan, kundi katarungan. At tulad ni Anubis na humatol kay Maat, tinitimbang niya ang mga kasalanan ng lipunan habang dinadala ang trauma ng underworld. Ito ang buhay ng ghetto kung paano ito makikita. Mythic ang kanyang survival. Siya si Gilgamesh na nakikipagbuno sa immortalidad. Siya ay alam niyang hindi niya matatalo ang kamatayan, ngunit immortalize niya ang kanyang sarili sa taludtod. Ito ang paraan na mabubuhay siya sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Ngayon, ito ang walang hanggang kaluluwa at baligtad na mga bagay na isang metapora ng Phoenix. Baka naman ang thog sa akin. Heaven and Hennessy. Kaya, tinatanggap niya ang kontradiksyon na ito, langit laban sa Hennessy, na sumisimbolo sa duality, isang susi, isang paunahing bahagi sa maraming mga alamat. Kaya, iniisip namin ang yin-yang, iniisip namin ang Set-Horu at ang kanilang mga kabaligtaran. Inilalagay niya ang kanyang sarili bilang isang taong nabubuhay sa pamamagitan ng espiritu at ang kanyang mga awit ay naging kanyang aklat ng mga patay. Wika nga, ang kanyang aklat ng paglabas sa araw. Ang kanyang mensahe ay kahit mamatay ang kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa, oka, ay nananatiling itinaas ng ritmo, alaala at enerhiya ng ninuno. Kaya hanggang sa katapusan ng panahon ay ang mito ng walang handang saksi. Sa puso ko, alam kong hindi ako mamamatay. Babalik ako ang kanyang lyrics. Pinupukaw niya ang kawalang hanggan, isang konsepto na inilabas ng Halls of Amenti, ang Akashic Records o ang Norse Well ng Horde. Ang kanyang mga salita ay naging orakulo na idinisenyo upang muling matuklasan kapag ang mundo ay higit na nangangailangan ng mga ito. Ito ay nakatagong kasulatan. Binabalangkas niya ang kanyang sarili bilang isang umuulit na alamat, isang kusmikong nagsasabi ng katotohanan na bumabalik kung kinakailangan. Tulad ni Horus na muling isinilang sa edad ng kawalan ng katarungan. Siya ay isang buhay na gawa-gawa, isang pinagsama-samang mga hukom ng rebelde, ang mga nahulog na anghel, ang mga sugatang hari, ang underworld. Ang Until the End of Time ay ang kanyang sagradong teksto, isang propesya, isang sumpa, at isang pagsusumamo na inukit sa mga kolektibong kaluluwa ng hip-hop. Ito ang kanyang muling pagsusulat ng mito, ang kanyang sariling salaysay, nagsasalita ng mga konseptong lampas sa mundo ng hip-hop na nagpapaisip sa atin tungkol sa kabilang buhay, na nagpapaisip sa atin tungkol sa pagsumpa o papuri at ang pagbabalik sa, ang isa, alam mo, ang isang ligtas na espasyo para sa iyong kaluluwa. Kaya, nagsasalita siya ng mabibigat na tema sa musikang ito. Gusto kong ituro kung saan nagmula ang mga temang ito habang tinitingnan natin ang higit pang hip-hop at ilan sa crossover na may mitolohiya.